Hi guys! Good evening everyone! Yes, good evening everyone! Kamusta po kayong lahat dyan? Medyo matagal tayong nawala, Carlito, no? So, Yes, medyo mga matagal-tagal. tatlong linggo din, ano? Yes, mga 3 linggo kuya. Kaya, Ayan. dahil dyan, kamusta naman? Okay naman. Kamusta naman ang 3 weeks na, Pahinga. pahinga? Medyo na busy lang po kami, no? Pasensya na po kayo sa lahat ng mga nag-aabang sa atin. Lalo na yung mga talagang, mga fans na natin, viewers. Mga avid fans po natin viewers dyan. natin. Si Ma'am Christine. Ma'am Christine, yan, sana nanonood ka ngayon, di ba? May pa-special mention pa nga. Oh, syempre. Matagal tayo nawala eh. So Ayan. anyway, ayun. So sana po sa lahat po, please share yung live namin tonight. 3 linggo tayo nawala. So guys, sana excited din kayong makita kami, di ba? Yes. At syempre, abangan ang mga upcoming topics po namin mamaya sa... Yes. Balita ko, maganda ngayon yung topic natin. Yes. At ayo nga pala, at dahil last 2 weeks ba, tama? Gusto ko lang po sanang batiin ng ating mga ibang viewers dyan na Happy Mother's Day. Yes. Belated Happy Mother's Day po. Tsaka yung, Mama ko in heaven. Yes po. Happy Mother's Day po, Happy tita. Mother's Day everyone. At saka, dahil ganyan na rin, kunin ko yung opportunity na to. Happy birthday sa aking ate, no? Christine Chan. Happy birthday po. Birthday niya nung Monday. Alam mo kuya, sa tagal nating nawala, nung una nating bago tayo mawala, yung halaman na to medyo onti pa yung Ngayon malago na siya. Lumago na sa 3 linggo nating wala. Pero bago yun, no? Magpakilala nga muna tayo, Kuya Kim. Yes. Of course. Talaga ba? Ano ba pangalan mo? Okay guys, good evening. I'm Caleb Alvarez. And I am Charles Dion. And this is Up Top, Down Low, where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current events. Yes! Give it. Go! Miss ko to eh. Yan. Hey! So guys, lahat po pala, mga bumabiyahe ngayon, sana po safe kayo at sana makarating kayo sa inyong mga tahanan ng safe. At sana sa lahat ng kumakain po ngayong oras ay sana masarap ang inyong ulam. Yun. Miss ko sabihin yan. Ha? Yes, at syempre, guys, we also encourage you to, of course, pwede rin naman po kayong mag-send ng star sa amin para tayo naman ng kami naman ang masarap ang ulam. Yes, kami naman ang masarap ang ulam. Tsaka diba, so, sa 3 weeks na, 2 weeks ba? 3 weeks na wala tayo. 3 weeks. Meron tayong mga bagong pasabog. Unahin na natin yung papasalamatan natin. Of course, yan. Maraming salamat po sa Hesenea Aesthetic Clinic. Yan. So, guys, you can visit them at their shops or clinics dyan po sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong. At sa naman po sa NS Amoranto sa Quezon City. Yun, kita-kits po tayo dyan. Ang mga sunod na araw, nandyan na rin kami. No? Yes. Pasana, pag pumunta kayo, makita nyo rin kami. Parang gusto ko nga rin magpagluta drip eh. May lipo rin ba sila? Medyo tumataba marami, marami. Hindi na kailangan ng hiwa-hiwa. Ganun yung mo. Talagang sobrang advanced na yung nila, technology nila doon. Kaya guys, you should check that out, ha? Ayan, Hesenea po, Aesthetic Clinic. Yes. Yon. So, okay, Carlito, ano nga bang topic natin for tonight? Etong topic natin for tonight, kuya, sa totoo lang, medyo gusto ko talaga tong topic na to eh. Parang, talaga ba? Oo, ito yung topic na paminsan-minsan pag malalamig yung gabi, ito yung naiisip ko eh. Bakit? Kailangan lang pampainat ka na. Hindi naman, siguro kailangan lang ng yakap. Yung kasi may nami-miss. Tama naman. Pero, okay, before tayo mag-continue pala, Carlito, sino ba yung nasa live natin? Siyempre, sabi mo nga, Kuya Caleb, nandyan na yung mga avid fans natin. Unang-una, of course, present ang ating Mommy Ray. Yan, Mommy Rachel. Hi, Mommy Ray. Good evening po. At of course, nandyan rin ang ating kapatid na si Rian. Hi, Rian! Kumusta ka? At andyan din ang aking kapatid naman. Ang aking kapatid na si Nika Lopez Partido. Baka iba na lang marinig mo. Nika! Hi, Nika. I miss Sino you. ba? Sino ba nandyan? At ayun, nandyan din yung mga taong nanonood sa atin ngayon. Guys, magandang gabi po ulit. At ang topic po namin tonight ay About Totga.
Totga. Totga! Okay? The one that got away. away. So, ano ba yung title natin ngayon? May title ba tayo ngayon? Ang title natin is Totga. Yun talaga, Totga lang. Totga. Anyway. The one that got away. So, pag-uusapan natin yan, no, yung mga... Kung meron man kayo, no, o kung wala, edi tignan natin. Baka meron pala kayo, hindi nyo lang nare-realize pa, no, na yung pala yung Totga. Kasi may ano yan alam ko, ang Totga, may iba pa yan may iba pang kasama yan yung Totga ata, yung greatest, ano yan, parang kasi di ba may greatest love, greatest heartache, greatest ewan ko, basta may mga greatest yan. Pero, yung Totga, parang, ayun yung hindi mo na-experience. Kumbaga, ikaw ba, Kuya Caleb? Meron ka bang Totga sa buhay mo? Meron. Okay. Ano ba yan? Tao ba yan? Opportunity? Experience? Okay. Pwede bang marinig natin kung ano yung Totga mo na yan? Well, ito naman kasi, naka-move on ako sa kanya. Pero siguro ito kasi yung mga babalikan mo na what if. What if, What if kung hindi kami nag-break or what if nagkatuloyan kami. Pero wala na yung feelings. Wala na yung feelings. Buti ka pa. Wow. Ano feeling ba yan? Wala naman. Parang, alam mo yun, siguro kasi parang, somehow, naisip mo during that time na kayo, siya na yung perfect pair mo. Yon. Siguro yon. Meron. Totga. Ikaw? Ako naman, of course, yes, meron akong Totga. And at the same time, minsan na yun nga, sabi ko nga kanina, di ba? Paminsan-minsan naiisip ko pa rin siya. Kaya, nandun din, of course, yung what ifs. At syempre, nandun din yung yung feeling na kung meron pa bang chance ulit na kung may ibibigay si Lord, sana mag-work. Kasi before, syempre, kaya nga Totga kasi hindi nag-work di ba? The one that got away. Yes. They got away, ganon. Pero, alam mo, kahit yung Totga, hindi lang siya Parang hindi lang siya tao, no? Specifically, pwede mong sabihin na tao. Ikaw, bukod sa tao, kuya, meron ka bang mga Totga na na opportunity? Opportunity-wise? Wala. To be honest, I'm lucky enough. No? Okay. Na may mga bagay na gusto kong mangyari at gusto kong makuha. Yun talaga. Alright. So, meaning, in your previous years, you always took the risk? Yeah. Actually, ito pa nga lang yung actually, pagiging natin, di ba? Same here rin naman. Pero siguro yung iba sa ating mga viewers. Guys, kayo ba? Kung meron kayong Totga. Yes, may Totga ba kayo? It may be person, it may be opportunity. Just comment down below. We're happy to listen, di ba? Pero before tayo mag-continue, parang nakita ko si Daddy mo, si Tito Dondon Yan! Tama ka. Nakita mo nga si Daddy. Ang sabi ni Daddy, Caleb, thanks sa masarap na champurado. Binigay mo sa... Super sarap. Almusal yan kanina. Wow. Yung pala. Nakatatlong tab yun almusal. Yung dalawa iniinit. Okay lang yan, Tito. Oo. At yan, nandyan din ito rin. Sino? Si Johnny Reyes. Pogi niyo po mga sir. Thank you po, Sir Johnny. Kayo rin Staff po. natin yan, si Johnny. Alam mo, pag nakikita ko si Johnny, napapangiti ako. Talaga ba? Bakit? Ang cute niya okay. At nandyan din si Kuya Daven. Sabi niya, Daven. Hello po, Kuya Daven. Good evening. At yan, of course, going back sa ating topic, Kuya. Totga. Pwede mo bang sabihin, kailan mo na-meet yung Totga mo? I was in college na. I was in second year college. Hindi ko sabihin yung pangalan, ha? Siyempre. Kasi may anak na siya ngayon, Aba. Asawa na nga, Ayun yung mahirap doon. Wala naman. Okay na yun. Pero anong story nun? Like, bakit naging Totga? Before ba, back then, meron bang chance? Man lang? Kahit paano? Meron. Pero, mamaya pag-usapan natin kapag nagtatanungan na tayo. Pero kasi akala ko siya na talaga. Kasi diba Christian tayo, Christian din siya. Pareho kami ng Christian denomination. So parang, okay, sige. Baka mag-work. Kaso, ayun. Mamaya, kwento natin. Okay. Pero, okay. Ikaw ba? Sa akin yung Totga ko,
friends kami nung high school. Oo. Nasa same circle pa rin naman. So, yung sa akin lang is, hindi ko lang sure kung merong opportunity before na, or probability na talagang mag-work or something. Kaso nga, at dahil friends kami during high school, the reason that hindi siya nag-work is because ang sabi niya is it's better for us to stay friends. Ayaw niyang, alam mo yun, masira yung friendship over... risk. Kumbaga, well, gets naman. Sakit yun. Okay lang, nakikita ko pa rin naman siya ngayon eh. Okay lang. Okay lang, kita ko naman siya eh. Kumbaga kahit pa paano eh, nagsasama pa rin kami. Pero hindi mo mabalik. Ay, sa atin na lang yun. Dahil kahit sa mga kikwento kayo sa akin eh. Anyway, sige, ano ba yung mga una nating tanong dyan? Okay, tignan natin ang una nating subtopic for tonight tungkol sa Totga. Alright, let's see. Ayan. What made them stand out from everyone else? Sige, ikaw muna. Okay. Sa akin, well, syempre, nandun na yung foundation namin na pagkakakilala namin. Of course, dahil nga, we're friends. Yes, of course. Tapos, nag-start kasi siya sa, sa pag-update. Tapos, parang pag nag-update siya, parang iba yung dating sa akin. So, mostly it started platonic. And then, pag nakakasama ko siya minsan sa galaan, sa inuman, alam mo naman ako, sabi ko sa'yo, di ba? Sa mga previous episodes natin. Ano yung sense of smell ko? Olfactory ata tawag doon. Tama ba? I forgot na. Pero parang ako. Yung laging nare-register nung... Sa amoy. Yung amoy. Ang bango niya nun lagi. Ang bango niya nun lagi. Tapos pag lagi kaming magkasama, parang ang bango-bango lahat. Kahit na dumaan kami sa estero, ganyan, kahit masama yung araw ko, maamoy ko lang siya. Pero alam niya to hanggang ngayon. Alam niya to. Like, even recently na pag-usapan namin siya. Okay. Pero may boyfriend na ba? Wala pa? Wala. Bakit ko lang talaga hinihintay? Anyway. Ayun. Okay, ikaw naman. Bakit siya nagsala kasi yung amoy? Ako naman, going back, nag-stand out siya kasi noon, bago tayo nahilig sa mga Latina, no? Ano kasi, mahilig ako sa chinita tsaka maputi. Ay, alam mo, yung gusto mo ngayon, parehas talaga tayo ng standards eh. Ganun ako dati. Tapos, Christian pa siya. Tapos yung pangalan kasi namin, yung first name niya. Christian din yung name niya. yung pala yun. Christian. Joke lang. Okay, go. Christian kasi siya. Tapos yung pangalan pa niya, first name niya, is pairing nung first name ko. Ay, okay. Kung sino man nakakaalam dyan, no, yung first name ko, isipin mo, yung pambabaeng form nung pangalan ko, yun yung pangalan niya. Okay. So parang match made in heaven nga. Tapos, kasi yung... kumbaga parang destiny, no? Yung parents ko pa naman nun, sabi niya, pag magkaka-girlfriend ka, gusto namin Christian din. Parang nagkakaintindihan kayo. Di parang ako lang. So, syempre, active ako sa church. Siyempre, boto yung household mo doon, no? Oo. So, parang sabi ko, ito na yun. Kasi ang dami kong naging crush, mga naging girlfriend ako before her, na hindi Christian, tapos parang kahit gusto ko, hindi naman pasado sa magulang. So, kahit mga Muslim, gano'n? Basta kasi, alam mo naman, di ba? Ano tayo? Hindi tayo sarado katoliko. Alam mo tawag ko pag gano'n? Sarado katoliko? Sarado kristyano, gano'n. Ewan ko. Pero, ayun. Anong sabi naman ng parents mo that time? Ayos na. Lalo si Papa. So super approved. Oo, kasi nga, yung pangalan namin match, tapos Christian din. So, ayun yung isa sa mga qualities na nag-stand out siya sa'yo. At saka isa pa, dati kasi mahilig ako sa mga boyish. Ay, okay yung mga nagsusuot ng cap na patalikod? Hindi naman. Hindi naman, pero yung, paano ba? Yung astigin gumalaw, hindi yung, okay, no offense po tsaka sa mga girly nating girls dyan girls. Pero kasi siya, hindi siya ganun. Hindi siya ma-make up, kumbaga simple lang. Simple, tapos astigin, gano'n. Parang girl next door? Para siyang isipin mo yung Constantino, gano'n. Magaling din siya kumanta, tsaka sumayaw. Ay, okay. Kumakanta ng titibo-tibo. Hindi naman. Hindi pa naman. Okay, Yun. So, kasi yun. Tapos, pero kayo, lagi kayong magkasama? Hanggat kaya nun, kasi okay,
Mas matanda siya sa akin 2 taon. So, graduate siya nun. Graduating siya ako second year college. Okay. Yun. Pero, alam mo kuya, yung mga viewers kaya natin, meron kayo kayo. ba guys? Sa tingin nyo, ano ba yung mga TOTGA qualities na bakit sila yung napipili nyo na nagsa-stand out, sila yung napipili nyo magustuhan? Oo, na kahit diba? kayo na hindi na kayo, nasa isip nyo pa rin sila. Oo, nasa puso't isip nyo pa rin siya. May mga comment ba dyan? Actually, ito, may mga comment tayo. Si Derek. Yun. Hi Derek, good evening po. Yan, ang sabi ni Derek, gandang gabi mga kuya, ang tagal nyong nawala. Derek, sorry na sorry po. Na. Busy lang. Yes. At ito, si NN Seconds. Si Miss Nenen. Nenen. Segundo. Yan. Isa yan. Yan. Yan na, lalapit na rin pala yan. Catwalk. English lang yung apelido niya sa Facebook. Pero segundo. Seconds. Okay. Akala ko, you got 99 seconds. Ayun yun, di ba? Aga ka dito. Nagsisimula ka naman. 3 linggo ka lang nahimik. Magandang gabi po, Miss NN. Tama? Hi, good evening, Nenen. Hi, good evening, Nenen. Good evening Thank you po, for Miss watching. Nenen. Yes. Ayan. Ayan, sabi naman ng aking AirPods, good evening, Direk Rodel Mercado. At sabi niya naman, kilala ko yan, pwede ko bang banggitin? Yan tayo mahirap Dati wag ka wala manood. Ayun, siguro, bakit ba sila nag-stand out, no? I mean, hanggang ngayon na... Pero in general, no, para sa akin siguro, kasi ayun yung yung nagpaparamdam sa kanila ng different. Kasi para sa akin, ayun yung naramdaman ko parang different. Actually. Na especially pag kasama mo siya, and then pag hindi mo naman siya kasama, iba rin yung nararamdaman mo. Di ba, yun yung mga dahilan kung bakit nagsa-stand out yung TOTGA natin. Actually, totoo yun. Tama ka dyan, Carlito. Kasi, naalala ko din nun, sa lahat ng mga naging girlfriend tsaka, fling, never kong naramdaman, may certain feeling hindi ko po alam kung paliwaliwanag, no? May certain feeling kasi na talagang pagkasama mo siya, makita mo lang siya Siguro ayan yung butterfly on your stomach. Parang ganun. No? Na parang di mo alam kung masusuka ka o, alam mo yun, yung parang basta iba yung feeling na siguro hindi ko naramdaman sa iba. Na girls na naging ka-relationship ko. Kausap mo, nakasama mo. At sabi nga, tama nga naman yung sinabi ni Direk, no? Parang nagsimula rin sa attraction. No? Yung pagiging attractive niya sa'yo, parang ang lakas ng dating ng mga TOTGA. No? Kaya hindi mo makalimutan. Okay. Hindi mo makalimutan in a sense na, ewan ko, siguro iba may feelings pa. Pero kasi ako wala na. Okay. Pero, during that time, may dating talaga. Meron talaga. So minsan pa yung, kunyari, alam mo kasi kung siya tumatambay, hanapin mo pag wala siya doon. O kaya naman, pag, alam mo yung, kumbaga, may pareha siya ng pabango, tapos napadaan siya. Alam mo yung, lilingon-lingon ka pa. Actually, sino ba yun? naranasan ko yan. Diba? One time, kahit niya pa, kasi medyo maliit siya medyo petit. Kahit pa niya, tapos short hair din. Naalala ko tuloy nung, di ba nga na, natigil tayo ng, ng live. Umuwi ako nun sa Mother's Day. Tapos nasa may landmark. Tapos, hindi ko naman siya TOTGA, pero yung sinasabi natin na nag-stand out, may nakita akong nursing student, tapos kahait, kabuhok. Talaga sinundan ko. Tinignan ko kung siya ba talaga. Stalker. Tapos, pagharap niya, hindi pala yun. Ay, wala na. Maling hagdan na yung na pababaan ko. Buti maraming tao. Nakakatakot yun. Parang... Siyempre, napapalingon kayo, di ba? Pag may mga... sinundan mo pag may mga naaalala ka talaga, talagang pagtutuunan mo ng pansin to check it out. Ganun. Ganun siya dati. Yung sabi mo ganun. Tapos pagharap, ay, sorry po. Hindi pala siya. Akala ko po kasi kayo kasi yung ko Yung hinahanap ko. Pero, may mga certain talagang feelings hindi mo hindi mo aalis basta-basta. Yes. At dahil dyan, ano ba ang ating ang ating next topic? Let's see. Bukod sa nagsa-stand out sila from everyone else, pag-usapan naman natin, what were the circumstances that caused the two of you to part ways? Sige. Ako naman kasi ko nauna. Yes. Okay. Oo nga, kasi yung sa'yo parang solid na yung foundation Approved na yung parents.
kasama na sa church, tapos Hindi yung ka sarili kasama niyo sa pa. church, ah. Hindi, parehas talaga na, Pareho parehas kami na ng religion. Religion, okay. Tapos, Ano, yung sa name, okay, go. Hindi, kasi ang nangyari nun, nung nakilala ko siya, tsaka nagkagusto ko sa kanya, meron siyang boyfriend. Aray ko. Pero on the rocks na sila. On the rocks na. 2 beses nangyari sa akin yan eh. Rock bottom na, ganun. Oo. As in, nung nagkakentuhan namin, nagpakilala ko sa kanya, in-entertain naman niya ako. Kinikwento niya sa akin yung boyfriend niya na yon na ganito nga daw, tapos parang gusto niya lang hiwalayan and stuff like that. Parang ako nun, syempre, ayoko namang i-assert yung sarili ko agad. Rude. Ayun. Kasi syempre sila pa eh. Pero hindi mo ginamitan ng pinagbabawal na technique yun. Ano yun? Yung mga linyang, kung ako yan, di kita gagawin. Hindi. Wala. Kasi naniniwala ako sa karma nun eh. Okay. Hindi. Okay. Walang ganon. So parang sabi ko, that's ano naman. Pero meron pa ngayon parang, baka kaya pong pag-usapan yan. Alam mo yun, tagal nyo na eh. May mga ganun pa pong pasakali. Minomotivate mo pa siya. Oo. Tapos, eto na. Nag-break sila. Okay. Nag-break sila. Parang, 7 years na sila. Kasi mula high school sila na eh. So ganun katagal na sila. So ngayon, nung kinalaunan nag-break na sila, edi nag-usap na kami, naging close kami na. Nagka-entertainan na kayo. Oo. Ito nangyari. Graduate na siya. Ako 3rd year college na ako nun. Okay. Siyempre may work na siya, first work niya na, ganyan. Ngayon, pag mga ilang linggo, araw kami hindi nagchat-chat or nagte-text, tinatawagan ko siya. Kaso, nung tinawagan ko, hindi sumasagot, kahit chat, wala. Ginos ka? Eto na nga. Ngayon, hindi ko makakalimutan yun kasi meron kaming company visit sa mga companies nun eh. 3 yun. Ngayon, alas 8 na naggabi, mga tulog na ako, maaga kasi 4 a.m. yung call time. Nagsabi sa akin, I'm sorry, hindi ko talaga sinasagot yung chat or tawag mo kasi gusto ko pang bigyan ng chance yung ex ko. Aray ko. Sakit! Sabi ko sa'yo, mula 8 ng gabi hanggang umaga, hindi ako nakatulog. Alam mo yung... Tulala. Hindi lang ako. Talagang umiyak ako. Oo, alas 4 na madaling araw, naglalakad ako sa Intramuros kasi Intramuros yung school namin eh. Naka-ano ako. ang dilim pero naka-shades ako. Kasi magang-magay mata ko. Ang sakit nun. Yun, nagkabalikan sila for a while. Tapos after ilang months din, nag-iwalay din sila. Pero you haven't parang tried, parang you didn't try na na subukan ulit nung nag-break na sila? Sinubukan. Pero what happened? Wala rin. Hindi ka tumagos. Hindi ako tumagos. Hindi ka tumagos. Hindi ako tumagos eh. Hindi, kasi nag-usap kami, pero hindi na kasi kami siguro may sa side ko, may pagka-bitter. So, pag nag-usap... During that time, nung nag-usap na kayo? So, pag nag-usap kami, hindi ko na masyado ina-assert yung sarili ko na parang, come what may, kung ano lang mangyari, kung magkatuloy. Kung hindi na. Yun na yun. Ganon. Gets naman. Hanggang actually, bago ko siya makalimutan, nagtatrabaho na ako. Yung mga ganyan talagang tumatatak sa puso mo eh. Yung alam mo yung ginusto mo talaga. Oo. Like parang gagawin mo lahat, tatanggapin mo lahat, basta makasama lang siya. Ay, ikaw naman. Sa akin, ayun nga, isa sa mga circumstances is part siya or part kami ng main circle namin sa pagkakaibigan. So, she didn't want to risk it dahil may chance din na baka mawala rin yung circle namin. Parang may sides na mangyayari, parang taking sides, ganyan, kakampihan ko sa ganito, kakampihan ko sa ganyan, kung magkakalabuan man. Get. And then at the same time, we were young back then. Parang rin kami nun eh, senior high school din kami nun eh. So parang siguro parang puppy love lang. Hindi. Ako nun eh, ayun yung talagang Fall ka gano'n. Down bad ako nun eh. As in, lang dyan, yung down bad. Tama, down sige. bad ako nun kasi kahit alam ng parents ko, ganyan, especially yung nanay ko. Tinago niya pang may picture kami nun sa sa Instax. Tapos ayaw ibigay sa akin ng nanay ko, hindi ko alam kung bakit. Tinatanong nasa nakako yung picture na yun. Ayaw niyang ibigay. Ba't tayo ibigay? Ewan ko dyan. Pero, Sungit. Ah. Pero ayun. Tita, comment down below bakit daw ayaw mo ibigay hanggang ngayon.
isa yun sa mga, siguro ayun lang din yung naging main reason. Ayaw niyang i-risk yung pagkakaibigan namin at yung circle namin. Hanggang ngayon. I'm not sure, pero back then, even rin ngayon, ano naman, close naman kami ng nanay niya. Pero nagka-boyfriend siya. Wala. NBSB yun eh. So, bakit ka wala hinihintay, Carlito? Ah! Huwag na natin isipin yan kasi, syempre, Ano, ayoko nang maulit ayaw yung mo lang nangyari umasa. dati. Oo, Ganun. parang masakit din kasi. Di ba? Malay mo naman. Kasi ngayon, di ba, I mean, you're, well, literally legal age, di ba? Legal age. Malay mo naman, di ba? Huwag mo na nga, alam mo kuya, pinag-imagine mo ako on set eh. Pinapaasa. Pero alam mo, ito, sabi nga ni Direk Mercado, andun rin yung Direk Rodel, attraction. No? Kahit na may circumstances. At yung attraction na sinasabi niya is, pag first time mong maramdaman yung that kind of attraction and love normally hindi mo talaga nalilimutan or malilimutan yan kasi nga first time. Oo. At syempre of course magiging totga. Lalo na siguro kung merong deep na feelings. Oo, at ayan sabi ni Direk, tamis ng unang halik. Nahalikan mo ba yun sa'yo? Ha? Nahalikan mo yun sa'yo? Nga, naalala ko eh. Ha? Hindi kasi lagi nagkikita eh. Parang kung nakis ko man siya, hindi sa lips. Sa screen ng cellphone. Paggabi. Good night! Tutulog na ako. Ay, Yung mga ganun. hanggang chicks lang. Hanggang chicks. Kahit chicks, no? Parang... Kasi ano pa ako nun eh. I was like 18, 19. So medyo, ano pa tayo nun? Medyo bata-bata pa. Hindi pa tayo masyadong assertive sa mga ganung bagay. Oh. Lalo na That was kabago. last year ago, no? 19 ka pa lang. Last year lang yun. Medyo matagal-tagal na rin. So yun, tapos, totoo naman kasi, na parang, ayun. Pero, yung, alam mo maganda rin yung kwento kung paano ko siya nakamove on sa kanya. Ano? Nalaginip ako. Sa panaginip ko, sabay kami lalabas sa isang coffee shop. As in, side by side. Pero magkabilang daan. Magpa-part ways ako. Parang Fast and Furious. Parang ganun. Pero, akala ko sa panaginip ko, dahil love na love mo eh, akala ko lilingunin. Hindi siya lilingon. Tapos, dire-diretso na daw ako lumakad. Hanggang sa nagising ako, yung feeling ko ang gaan na. Parang ang eksena pala niyan, Meet Joe Black eh, no? Alam mo yun? Hindi mo alam yung Meet Joe Black? Hindi joke yun, ah. Gen Z thing ba to? Hindi siya joke. Sino Ano ba? yan? Movie ni... Joe ba? Sino yung sa Fight Club? Brad Pitt? Movie ni Brad Pitt. Maganda yan, Meet Joe Black. Meet Joe Black, sige. Yung sinasabi mo lumabas sa coffee shop, tapos hindi na ako lumingon. Yes. As after nun, kahit i-text, i-chat, hindi naman sa dahil bitter ako, hindi ko na lang nabigyan ng panahon. Okay. Hindi mo na pinilit na, wala diba? na. Kasi ang hirap din, siguro ayun yung mahirap sa Totga. Kung bakit mas lagi natin silang naiisip palagi is because yung restraint for us na patuloy umasa. Kasi ayaw mo na kasi umasa. Ayun din eh. Kaya nga Totga, hindi naman pwede maging Totga kung hindi ka umasa. Tsaka alam mo, sorry dagdag ko lang sa sinabi mo. Ang sakit din kasi nun, totoo yung sinabi mo, get na kita. Sorry na, nagiget na kita kung bakit ayaw mo umasa dun sa Totga mo. Kasi, ang sakit nun yung parang everyday, every night, iniisip mo na paano kung naging ganon, sana ganito, pero wala ka magagawa kasi ayaw na niya or wala na talagang pag-asa. Yes, yung mga what ifs na bumubulong sa ang sakit nun. tenga mo. Kaya dinadaan mo na lang sa music, di ba? Tapos lahat ng lyrics. Alam mo, mga tamang-tama, di ba? Comment down below kung totoo to at makaka-relate kayo. Di ba ganun yun? Minsan, pag nakikinig tayo ng music, kinig lang tayo without analyzing or understanding the lyrics, right? Yes. Pero pag meron ka ng problema sa puso, every lyrics, kahit anong kanta pa yan, feeling mo lahat tungkol sa'yo. Alam mo, gusto ko sanang tanungin yung isa sa mga viewers natin, si Kuya Peter kaya, ano kaya yung music na ginamit niya? Parang yung Pedro hindi nagko-comment. Ano kaya yung ginagamit niya para makarelate or maka-move on? Baka hindi kasi naka-move on pa. Hindi, alam ko naka-move on na yan eh. Sabi niya lang yun.
Ano ba? Bawat sandali. Ayun ba yun? Minsan nga parang feeling ko kumakanta mag-isa yan tapos nakatulala lang. Ano kaya yung music? Sana mag-comment siya down. Mag-comment down below siya. Miss na namin yung comments niya. Hindi ka wala pa si Ma'am Christine. Wala pa hindi ka mapagalitan. Ikaw, anong kanta yung parang nakatulong sa'yo or pinapakinggan mo during that time? Anong lyrics? During that time? Ako hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung akin. Ako kasi ito, hindi ko makanta-kanta at mapakinggan yung kanta na to for 3 years. Dahil sa kanya. Ang pamagat ng kanta to ng 5 Seconds of Summer. Amnesia. Ano lyrics? I can wake up with amnesia. Okay. Yan. Hindi ko mapakinggan yun. Kasi alam mo, bukod sa pang-amoy natin, tama guys, di ba? Yan, tanongin natin sa mga viewers, guys, bukod sa pang-amoy, sa kanta, may naaalala rin tayo. Oo. Di ba? Ako, ang pinapakinggan kong kanta nun, Bato by Bullet Damas. Parang ano ba to? Tapos yung lyrics, hindi ko alam ang iyong nararamdaman. Actually, totoo yan. Hindi lang sa Totga ko Pati yung niligawan ko ng 3 years nung high school ako. Shout out kay Laika. Kasi, noon, hindi ko makanta yung nung binasta niya ako. Hindi ko mapakinggan, tsaka makanta yung kanta ni Stephen Speaks na It's her hair and her eyes today that just simply takes me away. Ano kanta yan? Stephen Speaks. Kumanta nung passenger seat. Okay. Hindi ko makanta-kanta yung kanta niya na yun. As in for 3 years din. Grabe no, alam mo yun, yung parang iiwasan mong pakinggan yung Kasi Mitch, kasi alam ko, minsan ako pag may pinapatugtog ako sa bahay, tapos naririnig nung isang kasamahan ko doon sa bahay, pinapatikil niya sa akin eh. Pinapanext niya sa akin eh. Parang ayaw niyang marinig kasi baka nga may naaalala. Yung isang staff natin dito, yung sa tech natin, tuwing papatugtugin niya yung kanta ni Phil Collins sa Tarzan? You've been, ayan. Napatigil ko sa kanya yun. My heart. Hindi pinapatugtog sa kanya yun. Inis ako sa kanya pag pinapatugtog niya yun. Anyway, yung mga viewers natin kung meron silang Ang sabi na, bumati na ang aking nanay dahil kanina nga na-mention ko siya. Hi, sabi tita. ng aking mother. Sabi ni Mami, hi Mami, good evening. Sabi niya, good evening anak. At good evening din, Kuya Caleb. Hello po. Sabi niya, na-mention pa daw siya. At ayan, sabi naman ni Nori, circumstances namin is hindi ako sa relasyon. Okay. Kasi takot ako sa time na, circumstances namin is hindi ako sa relasyon kasi takot ako sa time na nun and lilipat na sila ng bahay. Kaya hinayaan ko na lang. Okay, parang medyo nag-Japanese si Nori. Hindi, feeling ko kasi, hindi sila magkarelasyon. Siguro may gusto siya, kaso lilipat na sila ng bahay. Okay. So, hindi niya tinuloy. Ako yung nagja-Japanese. Sorry, Nori. Sorry na, Nori. Ayan, hindi pala siya handa. Hindi siya handa sa relationship. Kaya hindi niya tinuloy. Ayan yung mga ganun di ba? Ayan, isa rin yan sa mga reasons kung bakit ka nagkakatotga. Or nagiging totga. Yung takot mag-risk. Subukan lang natin. Mas masakit yun. Kasi, parang na, hindi mo kasi alam. Paano sinabi mo? At dyan din nagbabranch out yung mga what ifs. Tama. What if? What if sinabi ko? What if gusto rin pala niya ako? Yes. Diba? Para sa dulo, wala kang regrets. Huwag mo na masyadong iparinig yung what if. Baka may matrigger tayo na masamang espiritu. Ayoko nga. What if? Ayan. Sabi naman ni Ate Bebs, agree with Derek, lalong-lalo na lahat ng first mo ay from him or her. At siya yung kasama mo nung ginawa yun. Di ba? Ayun talaga yung mahirap. Yung mga first time mo na... Lahat. First time mong kumain ng Tiger... Biscuit? Hindi yung black sugar na milk tea. Milk tea, yung mga first time na talagang memorable, tapos may special someone.
or yung taong totga mo na yun yung nakasama mo, tapos tuwing mababalikan mo, yun yung maalala. Totoo yan. Oo, kasi naalala ko din na yung pupunta kami doon. Kasi, di ba, Intramuros, sa may Intramuros yung school ko nung college, university. Yung doon kayo sa walls, upo lang kayo. Ayan. Upo lang kayo, ah. Ayan. Oo, kwentuhan, hanggang magpalipas ang oras, yung mga ganun. Tapos yung spot nyo, kasi di ba may mga certain spot talaga kayo na doon lang kayo. Alam mo, kuya, iniisa-isa natin yung senses, eh, no? Oo. Kanina, Sa pang-amoy. Yung ngayon, yung ano naman, yung kanina yung pandinig. Ngayon naman sa mata. Kasi kahit ako pag napapadaan ako sa dangmo, may naaalala ko. Di ba? Yung kasi mga ganyan, di ba? Parang it brings back the memories. It brings back memories. Pero parang sa mga taong talagang minahal mo, hindi yung mga ex mo na gusto mo lang kalimutan at, di ba? Okay, medyo guilty ako doon. At ayan, sabi rin ng aking lola, Lola, Nay, good evening Hello po. Good Sabi evening ni po. Lola Lilia, good evening everyone. Pinapanood ko kayong dalawa at natatawa ako sa mga pinag-uusapan niyo. Mabuti naman, Nay, at napapatawa ka po namin. Thank you po, Lola. Yes, at ayan, sabi naman ni Kuya Peter Charles, always, ayan. After all this time, Always ng ni Daniel Caesar. Ibig sabihin niya after all this time, yung sa Harry Potter, si Snape, sa nanay ni Harry Potter. Hindi, always. Ayan yung sinasabi ko sa yung kanta. Always. Iba yan. Yung gumaganon. Para magkala. Anong always ba yan? Ayun kasi naalala ko eh. Always ni Daniel Caesar. Yung sayaw ni Yorme. Yung gumaganon-ganon. Uy, pero si Yorme nanalo Congrats po, no? Congrats po, Yorme. Mga taga City of Manila. Yes. Ayan. Sino pa nag-comment? At ayan. Syempre, nag-agree si Direk Rodel. Sabi ni Direk, yes, music will help you cry and move on. Tama naman. Kasi may exhaust mo lahat ng sama ng loob mo, yung hinanakit mo. Tapos pag naiyak mo na, minsan, wala na eh. Diba? Na parang onti-unting nakakatulong sa'yo na mag-move on ka. Kasi parang may outlet yon. Yes. At andyan na si, sabi naman ni Miss Nenen, tama ba? Sabi ni Miss Nenen is smile. Smile. Smile ba yung kanta ata? Kanta. Smile ng kanta. Ewan ko rin eh. Yung sabi naman ni Romanov, yan. Hi, Romanov. Hello, si Alexandra. Sabi ni Alexandra, out of my league. Yun, yung di ko mapatugtog-tugtog doon. 3 taon din yun. Ay, kala ko out of my league yung totga niya. Bakit? Ba't ka natatawa? Ha? Intrusive thoughts. Intrusive thoughts. Hindi ba yung smile? You make me smile like a time to get hard to beat. Dun, 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 dun. Silly on a Sunday night. Yung ba yan? Ay, hindi. Alam ko na yung smile. Smile. Your heart is breaking. Yung ba yan? Hindi eh. Alam mo, parang nagpipinoy. Hindi tayo nagkakaintindihan dito eh. Magkaibang generation eh. Ako papuntang Laguna, papuntang Bicol eh. Ito, sabi naman ni Miss Angelica Villaforte, hello po, Miss Angelica. Good evening. Yan, sabi niya, my totga. Way back in high school, he pursued me. He is so sweet, hatid sundo, surprises every day, sinasabayan niya ako mag-recess, buhat ng bag, he's my best friend. Okay. I almost fell in love, kaso natatakot ako pumasok sa relationship during that time kasi yung mga classmate ko, nagkakabuntisan na. Walang joke. Yung pala yung problema. Ayun siguro yung meta that time. Ayun yung meta. Bakit yung meta that time? Ayan, the song I used to move on and forget my feelings for him. For him, 4 seasons of loneliness. My Boys to Men. Okay. Kasi may mga, alam mo, kahit man ako. Anong meta that time? Hindi, okay. Wait, totoo naman. Kasi nakakatakot yun. Sorry po. Hindi, nakakatakot naman talaga yun, di ba? Oo, kaya
iniwasan niya. Iniwasan niya. Ay, tol, kung ako yung babae, iiwasan mo. Iiwasan mo din yung nag-comment na nga. Oo. Nag-comment na nga. Okay. Sige. Nag-comment sa Ayan. At sabi naman ni Ma'am Michelle, ay, hi, Ate Tete. Hi, Good Tete. evening po. Good evening po, Ate Tete. Ay, sabi ni Tetel. Sabi ni Ate Tetel, my Totga, first BF. Aba, first BF. Okay, Oo. Sabi niya, super immature, so we parted ways. Tapos, we remained as best friends, but he still made me feel special. Mhm. Courted me for 3 years nung sasagot din ko na he died. Oh my God. Oh. Yeah. Okay. Hi, Tetel. Kilala ko to. 11 years ago na to, pero pag Mm. pinapatugtog ko yung Tears in Heaven, naalala ko pa rin siya, although I've moved on na. I know this guy. I mean, I don't know him personally, pero nung panahon natin sa PLM, yeah, I know him. Yung mga ganun, parang ayun talaga yung no. Sabihin na natin, isa sa mga counted na masakit na thought. Oo. Kasi, yung ibang Totga, pwede mo pang stalkin sa Facebook, tingnan mo kung ano nangyari sa buhay niya. Pwede mo pa siyang makasama. Pwede mo pa maging friends. Magkita, Pero yung catch ganun, up. Pero yung ganun, ang hirap. Alam mo, Ate Tetel, regardless of your religion, parang kahit paminsan-minsan mas okay pa rin na nangangamusta, no? Kahit sa hangin lang. Kahit ibulong niyo lang po sa hangin yung pangangamusta. Kasi who knows, diba? Minsan, malay mo, binibisita ka pala niya, diba? Hindi, I mean, parang Okay, sorry. to guide her, ganyan. Parang, ang tawag ito, still checking up on you, diba? Kung okay ka, guiding you sa mga nangyari sa buhay mo yan. Yes. Tama, totoo yun. Of course. At yan, sabi naman, ano to, Leo Veer? Si Leo Veer. Hi, Leo. Hi, Leo. Good ito evening. yung sa mga naging namin sa Bulacan. Student. Aba, pwede bang makita ang pag-acting mo next time? Yan, sabi naman niya is, hello, good evening. Sabi niya, pa-shoutout po. Shoutout sa'yo. Shoutout, Leo. Leo. Yan. Sigaw ko sa aso. Wag na. Ayan. Ito naman, si Miss Catherine Fernando. Good evening po, Miss Catherine. Pa-shoutout daw po, Kuya Caleb. Hi, Catherine. Isa rin ata to sa mga namin, naging student. Hello. Yes, abangan niyo po kami dyan. Thank you for watching. Sino susunod? At actually, ayun lang, no, Kuya. Pero ayun na, let's proceed to our next topic na, no? Bukod sa, ayun na, nakalimutan ko tuloy yung cause, kung ba't kayo naghiwalay. The reason you parted ways. You part ways. Ano naman yung susunod natin? Is it because, or was it love, bad timing, or something else that kept you apart? Ikaw na. Sa akin is, siguro, bad timing. Iko-consider ko siya na bad timing. Wait lang Sorry, sabi mo bad timing. So, umaasa ka pa nga. Something else that kept you apart. So, I think it's something else. Yun na lang. Para safe, something else na lang. Hindi. Siguro isa sa mga factor is, kaya kami kaya wala naging chance is it's because it's a bad timing. Okay. And syempre nandun rin yung yung risk na mostly she's afraid nun eh. And siguro ako ngayon, ako yung mas afraid. Ako yung mas afraid. Pero ito tanong ko lang, will it really be like something else? Kapag kunyari friends kayo nagsimula, naging kayo, tapos nag-break kayo, would it change your relationship? Siguro if you ended it in a good way. Okay, ako, meron ako kasing ex, yung first official girlfriend ko, pero it was like back in high school, when I was in 4th year high school. Tapos, basta manalo sa akin ng 1 year. Hindi masyadong okay yung breakup namin though. Pero after that, we remained friends, and we're still good friends till this day. So, parang ako kasi, naririnig ko lagi yan eh. Told you sa'yo, katulad yan, na parang ayoko maging tayo kasi pag nag-break tayo, mawala yung friendship and stuff like that. Pero, does it really happen? To be honest, Kuya, I can really answer that question. Wala ka pa bang ganun nangyari? Kasi, ayun lang rin yung yung instance na meron kang ganun. Na started friends, tapos ganun. Kasi, most of my exes, hindi ko talaga sila naging friends at the first. From the start. So, pero para sa akin,
Well, sa mga ex ko kasi, dahil hindi kami nag-start ng as friends, wala rin naman kami masyado ng connections eh. Kaya okay lang nung naghiwalay kayo. I mean, Oo. hindi masyadong attached. Wala masyadong attachments or Okay. connections na pwedeng mag-link sa inyo back together. Mhm. Pero kung tutuusin, siguro, for me, na-rationalize Excuse ko yun before eh, na siguro it would take years. Kung mag-break man kayo, kung nag-start man ang friendship, tapos mag-e-end sa hiwalayan, it would take years bago ulit maging okay. Talaga? Kasi even for us, ayun nga yung topic namin recently. I'm not sure if I can share this, pero may mga moments kami na we didn't choose to participate in our gatherings. Pag alam naming nandun siya, pag alam niyang nandun ako. So nag-iwasan kayo for some reason? May years din. Siguro 1 or 2 years yung ganong eksena. And then lately na lang din ulit kami nag-bond together. Okay. Well, ako naman kasi yung isa kong ex, hindi kami nag-iwasan. Though cold. Cold ka, cold ako sa kanya. Kasi isang org lang kami that time. Ka-org namin ni Ishtel yun. That time, medyo cold. Okay. Pero, hindi kami nag-iwasan. So, okay. Maybe it's different, no? From one people to another. You can one say person na to another. medyo bitter. Ako, bitter ako noon. Aminin ko. Bitter talaga. Yeah, during that time. Pero hindi naman siya yung thought ko. Ex lang. Ex Anyway, lang. Okay. Pero kayo guys, ano yung parang what kept you apart? Yes. Is it love? Merong love triangle ba na naganap? Well, may bad timing ba? Ako maturity siguro. Minsan kasi mahirap rin mag-risk pag immature ka. Oo. Kasi nag-mature na kami pareho. Siyempre, medyo matanda-tanda na. So parang kami, actually, one time or twice lang niya ako kinuha through social media. Pero hindi ako bitter I mean, ayun yung nakakatawa. Kasi, this is different from the person you were si Totga. Ito yung Totga ko. Okay. Kinuha lang niya ako once or twice, hindi mabigat yung feeling. Puti ka pa. No? Magaan na, nakapag-joke na nga kami nung, pero dapat ito talaga yung sinasabi niyong catch up, never nangyayari yan, lalo sa mga old friends. Sabi pa niya sa akin, catch up tayo minsan. So, walang joke. After a while, nakita ko, after ilang years, buntis na ako. Paano pa magka-catch up? Wala na. Nameta na siya. Nameta na siya. Pero, ayun. So, alam mo, yung sa akin naman, andun pa rin yung sabihin na natin yung dating. Okay. Kasi ngayon, pag nagkakabiruan kami, nagkakasama, nandun pa rin yung, alam mo yun, yung past feelings or nandun pa rin yung bigat. Talaga? Oo. Mga ilang years yan? 4 years. 4 years? I mean, really? 4 years? 3 years, 4 years. 3 to 4 years. Still, meron pa ding like, parang bad feeling. Not bad feeling, pero heavy lang. Hindi. Parang yung baggage nung experience during that time. Sabihin na natin it's not mostly bad, pero nandun pa rin yung feeling. Okay. Anyways, kayo guys, kayo ba? What kept you apart from your Totga? Yes, pero bago lahat yan, basahin muna natin ang mga comment. Okay. Ayan, sabi naman ni Derek, ang love ay may tamang panahon or timing. Minsan, pag pinilit mo, doon nagfi-fail. Totoo naman, di ba? Kahit ano namang pag pinilit mo, if it's forced. Masakit. Nasaktan ka. Oo. Di ba? Oo. May iniisip ko kasi yung yung phrase na you shouldn't win anything by force. Okay. Filipino ba to or English? Alam ko English. Meron sa sa Filipino yan Yan, kapag hindi ukol, hindi bubukol. Okay. Hindi to yung meta kanina. Oo. Okay, gets naman. Yan. Ayan. At yan, sabi rin ni Direk, kaya siya nagiging Totga kasi nga, naghihiwalay kayo. Yeah. Naghiwalay kayo. Kung nagkatuluyan kayo, edi present or current or past relationship. Siya siguro, tama siya doon. You grew apart. Ayan, siguro aside from nag-mature kami nung Totga ko, we grew apart. Kasi iba na yung set of friends niya. Iba yung environment Iba na yung environment. Okay. Kasi meron na siyang pamilya. Siguro yun. Gets naman.
At ayan, sabi rin ni Direk, ikaw, ayan, may tanong si Direk sa atin. Mm. Kayo ba, pag nakita nyo ulit yung Totga ninyo, liligawan nyo pa rin ba siya kung single pa siya? Ako hindi. Oh, kasi yung sa'yo may anak na eh. Hindi, kahit buntis siguro na eh. single siya ngayon, hindi. Okay. Kung Hindi hindi man na. ano, no? Kung hindi man siya nagkaroon ng pamilya ngayon, Oh. hindi na. Kasi naniniwala ko most of the time, naniniwala ko na if it's meant for you or it's meant to be, it should happen the first time. Okay. Hindi na yung, wala na, ayoko na umasa eh. Sabi ko, masakit yung umasa. So, siguro, kaya hindi mo lang siya makalimutan at naalala mo siya kasi nga, ang what if mo na lang, nung pagkakataon na kayo pa. Pero ngayon, wala na talaga. Ako naman, siguro well, I honestly agree with you. Pero at the same time, para sa akin, hindi ako magiging too much particular about if it didn't happen during the first time, it won't happen the second time. Kasi sa akin, I believe in second chances. Pero at the same time, ayun nga, mahirap yung kung hindi ukol, hindi bubukol. Mahirap umasa. Oo. Sa akin lang, siguro kung kung honestly, kung hindi ko na talaga siya, parang no force, Hindi forced. decisions. Okay. Kumbaga, kung destined talaga. Pero, syempre, para sa akin, mas okay na sa akin na hindi ko papangunahan yung tadhana. I get it. So, parang ikaw, kung nilapag sa akin lahat ng barahan na okay, pwede na. Doon ako tataya. So, okay. Ako for me kasi parang, well, siguro if it works for you, it works for you. No? Pero, okay guys, baka kasi iba, ma-misconstrue nyo yung ibig sabihin na Totga na pero wala na akong feelings. Or, kasi guys, I don't know if it's the same with you. May mga ganong bagay na hindi mo makalimutan, pero naka-move on ka na. Oo. Diba? Siguro mo lang makalimutan yung saya. It still lingers on your mind. Na niya sa'yo, nadala niya sa'yo. Siguro sa iba yung sakit na naidulot, pero naka-move on. Kasi baka isipin nyo, ang labo naman nung Totga mo, tapos hindi ka naka-move on ka na. Ano yun? Yes. Diba? It doesn't mean na may Totga ka, hindi ka pa naka-move on. Okay, so... Yeah. Oy, pero ito tama yung sinabi ni Miss Nenen. Sabi ni Miss Nenen Segundo, or Seconds, is wag na isipin ng Totga, lalo na kung napunta ka naman sa tamang tao. Tama. Diba? Okay, tama naman yun. Sabi nga ni Ma'am Angelica, diba? Si Ma'am Angelica, feeling ko napunta na siya sa tamang tao. Kasi yung profile niya, nasa kasal siya eh. Oo, diba? Not sure kung pinapangunahan ko siya or what. Pero, tama naman. As Siguro, long as you're happy and content. We can assume na happy at nakalap niya na yung tao para sa Yes, parang, para saan pa nga ba yung Totga? Kumbaga, siguro may reasons rin kung bakit it got away. Kasi may part sa'yo na mas better. Mas comfortable ka, mas happy ka, and mas genuine yung love. Feeling ko siguro yung Totga, ito yung mga bagay na, kung ikaw kumpara natin sa bahay, ito yung mga bagay na nakasabit sa pader mo na hindi mo na napapansin, pero nandun pa rin. Or ito yung mga bagay na dati it holds dear meaning to you, pero right now it's just there. It's just plain display. Maybe it's like that. Diba? Kaya possible siya na Totga, pero hindi na siya ganun kahalaga. Yes, wala nang value. Hindi na yung something na makasakit sa'yo or it's just there. It's just a reminder. Yes, tama ka dyan, kuya. At dahil dyan, meron pa ba tayong subtopics? May last one pa tayo. May last one pa. What is our last subtopic? Yan. Mga kaibigan, kayo po, tatanungin ko kayo. Do you think everyone has a Totga? Or is it more of a romanticized idea? I believe lahat meron. Maybe some people, they just don't realize it yet. Yes. Yun lang siguro. Pero, kasi feel ko iba-iba din yan eh. Baka kasi yung iba, yung Totga nila. It's a case-to-case basis. Yung Totga nila, nare-relate nila with regrets. Maybe pwede yun. Diba? Meron naman yung Totga na relate nila sa a happy thought na hindi na nila pwedeng balikan pero nasa kanila pa. O hindi na nila mabalikan yung tao pero nasa kanila pa. May mga ganun. So I believe meron talaga tayong Totga lahat. It's just that maybe some people, they don't realize it yet. Ikaw?
Honestly, I agree with you. Siguro, hindi lang nila nare-realize na ayun yung thought nila. Ganila. Well, and for me, hindi siya ganun ka-romanticize para sa akin yung idea. Pero at the same time, parang at the back of your mind, nandun pa rin siya. Feeling ko may mga taong ganun eh. At the back of their mind, paminsan-minsan naiisip pa rin nila. And at the same time, siguro dahil nga kanina sinasabi ko na hindi masyadong specific, pwede rin namang hindi hindi yan tao eh, 'di ba? Hindi opportunity tao, or something. pwedeng opportunity. Lahat yan may iba ibig sabihin. may iba't ibang ibig sabihin. Tayo na yung magbibigay ng meaning niya. Kaya nga hindi masyadong specific kuya na, 'di ba, na tao. Na totga. Ako siguro kung opportunity wise, ang totga ko is hindi ako hindi ko pinursue or hindi ako nag-focus academically to pursue my dream in UP, na makapag-aral sa UPD. Parang pareho tayo dyan. Pero, diba? Hindi naman sa akin, hindi naman totga yun sa akin. Siguro, napaisip tuloy ako, baka totga rin sa akin. Hindi ko palang na-realize. Kasi di ba may mga ganun, yung mga totga universities? Oo. Kasi diba? Ako talaga, pareho tayo. Ang aking dream school, UP. UPD, Architecture nga. UPD Liman. Ako kahit anong course ko doon, basta UPD ako mag-aaral, okay lang. Architecture or fine arts. Pero siguro naman, yung sa part na rinaromanticize, siguro kasi yung mga tao, kaya feeling na naroromanticize yung totga, it's because a lot of people is talking about it. No? Oo, parang feeling nila, ay masyado ng overhype or whatnot. Pero ito yung realidad eh. Para hindi lang naman ikaw yung may totga. It's fine na pag-usapan yun. Paki mo ba? Oo nga. Diba? Walang basagan ng trip. Ganon. Tama. Kung wala kang sabi nga nung tech namin dito, na ayaw na mag-comment, sabi niya, pag wala kang totga, hindi ka raw nagmahal. Ayun yun. Sana kinoment mo. Sana pinabillboard mo, di ba? Oo. Joke lang po. Pinalaminate mo pa. Charot. At ayan, sabi naman ng aking kaibigan, ni Fiona, secret daw. Hi, Fiona. Hi, Fiona. Yan, kilala ni Kuya Peter yan. Secret ko, meron daw siyang totga. Hindi. Secret daw kung everyone nasa totga. Alam ba ng nanay mo yan? Joke lang. Ayun. At ayan, bago tayo mag-proceed para sa ating next segment. Again. Yes. Gusto ko po ulit magpasalamat sa aming aesthetic clinic. Sa ating skincare at provider or sponsor, no? Sa aming pong sponsor, ito ang Hesenea Aesthetic Clinic. Yes. Guys, I will mention it again. You can visit them at Shaw Boulevard branch. Sa Mandaluyong po yan. Ayun po yung branch nila sa Mandaluyong. At sa NS Amoranto QC. And before we continue, let's watch this. Let's go. Napaka-exciting, no? Guys, you should check Hesenea out kasi nga ang dami nilang features na medyo mas advanced sa ibang mga shops ngayon. Kasi meron silang lipo na kahit tingin lang okay na eh. Meron silang mesolipo, Excel. Actually, yung tawag doon, yung pagko-contour, Excelsis. Hindi ba yan yung biglang gumaganon? Exorcist ka. Exorcist. Sorry. Ay guys, before we proceed pala sa aming next segment. Ito. Gusto sana naming ihabol yung isa sa mga paborito naming paborito naming fan. Sorry na. Sorry na po. Natagal kami nawala, pero we're back and here's the comment ni Ma'am Christine. Hi, Ma'am Christine. Hi, Ma'am Christine. Good evening Long po. Time no see. Yes. Sabi ni Ma'am Christine, maybe you'll only realize you have a totga after going through failed relationships when you start thinking
if I had chosen that person, maybe I would have been happier. Something like that. Okay. Na kumbaga, siguro ang sinasabi ni Ma'am Christine dito is, you have the chance to compare. May comparison ka na. Yes. So, okay. Sorry, Ma'am Christina, is it like a regret or it's like what if lang? I think it's both. Di ba? Both. Parang, May konting regret may regret na, kung sana siya yung pinili ko. kung siya sana yung pinili ko, I wouldn't suffer. Di ba? I would not suffer like this. Siguro Or- doon mo ma-realize na may thought ka ka. Oo. Syempre, opposite naman, kung siya yung pinili ko, siguro mas masaya ako. Tama naman yan. Oo. Totoo, siguro, doon mo ma-realize na may thought ka. Kasi honestly, to be honest guys, no, sorry, kino-compare rin naman kasi talaga natin yung iba't ibang relationship natin. Huwag kayong maging plastic. Mm. Yung mga ex nyo, minsan, or kadalasan, kino-compare nyo sa isa't isa. Tama? Diba? Na Oo. iniisip natin, which one was better? Totoo If I would be in a relationship next time, ano bang klaseng relasyon yung pipiliin ko? Yung katulad ba nung kay ganito? Would I want the same thing with my other ex? Oo. Or My ex number one, my ex very number different from that. Parang Oo. ganon. Siguro, Yes, may or comparison. ganon. At Oo. dahil dyan, ayan, sabi rin ni Ma'am Christine, I miss you both, mga kuis. Yes, we miss you, Ma'am Christine. Yan, sabi niya naman, kala ko kailangan ko na din mag-move on at di na kayo babalik pa. Ma'am Christine, huwag ka Kami pa ba? mag-alala. We're always here. Yes, we're always here. We'll Medyo be here. nabibisi lang. May mga ganap lang tayo sa buhay-buhay ng mga nakaraan. Yes, may mga inasikaso lang po kaming errands at dahil dyan, Eto ayan na! Ang pinaka-paborito nating maganda raw yung Segment. yung mga confession natin ngayon. Yes. Oy guys, kayo yung mga nanonood dyan. Guys, if you have any confession or... Pwede kayong mag-send. Yes, kung may mga gusto man kayong i-voice out na opinion, kung galit man kayo sa mga political party list Or na what nandyan. not, yeah. Pero ano nga ba tong segment? It's The Wet Confessions! Wild exciting and True confessions. Confessions. At ayan na nga, ano na nga ba ang sinabi ng ating first confessor? Let's see. Ayan, sabi niya, confession lang. Student pa rin ako, and I know medyo bata pa ako. But I have this weird kind of crushes. Mas na-attract ako sa older people, mga 5 years and up older. Ewan ko, pero sobrang na-appreciate ko yung mga mature, especially yung magaling magsalita. Yung tipong confident pero deep kausap. Ang problema, I've had a 2-year unrequited crush sa former class advisor ko. Ang funny niya, pero at the same time, sobrang matured and broad-minded. Hindi ko rin talaga kaya mag-confess sa kanya kasi alam ko naman na it's impossible dahil sa age gap namin. Pero I can't help it. Ang attractive niya talaga. Hindi siya maarte and ang astig niya. Alam mo yung vibe na ang chill pero ang lakas ng dating? Ganun siya. Kaya kahit matagal na, hindi ko pa rin siya ma-let go sa isip ko. Okay. Well, medyo alanganin tayo. Well, first, valid naman yung feeling mo. Paano kung yung talaga yung mga gusto mo, di ba? Yung older sa'yo. Kaso, aside sa older siya sa'yo, siguro ang problem dun kasi, advisor mo siya. Hindi pwede yun. Yes. Malaking, Alam mo, ang masasabi ko dyan, I can slightly relate. Alam mo kung bakit. Alam mo yung movie na The Incredibles? Yung nanay doon, crush ko din eh. yung kamukha ni Tony G. Si Mrs. Incredible. Kumbaga, syempre, siguro ina-idolize. Maybe that's the right term. You're idolizing it right now. Or maybe siguro, kaya, it's not really like, romantic, not really romantic, no? Or siguro intimate kasi, na ano, no? Kasi parang ikaw, nakita mo sa kanya na may mga quality siya na parang ang saya niya kasama. Diba? Maybe that. Pero I believe siguro, hindi pa yun yung romantic. At saka una nga sa lahat, teacher siya, you're a student. Hindi talaga And pwede. yes, there's a policy about that, diba? Regarding that. Na student-teacher relationship, It cannot be. yes, is not allowed. Cannot be barawan. Okay. Yes. At ayan na, pag-usapan naman natin ang ating susunod na confession. Let's see. 19M here. 19 male. 19M. Okay. 19 male here.
Currently, I'm living with my dad and my stepmom and her daughter, 23F. I'm a college student and I can say we're blessed, we're not deprived, and our parents support us 100%. Mhm. Now, back to my story about my dad. I lost my mom when I was 8 years old dahil sa heart disease. After 5 years, my dad met a wonderful woman, my stepmom. She's super kind and also a single mom. Maayos naman ang pagkasama nila and I really respect her. Pero ito na. Ang problema, I fell in love with my stepsister. Mhm. At first, ayan guys ha, medyo may trigger warning to guys ha. Trigger warning. Yes. Okay. Ayan. Okay. At first, I really tried to fight the feeling kasi alam ko namang morally questionable siya. Hindi maganda sa paningin ng iba, pero the feelings were too strong, kaya umamin ako sa kanya. She was very mature about it. Kinausap niya ako na maayos and she told me it was probably just a simple attraction on my part. Pero ayun, isang taon na ang lumipas and honestly, mahal ko pa rin siya. Okay. Buhay nga naman. I even tried to court my other classmate just to move on. Pero siya pa rin talaga ang gusto ko. Ewan ko ba? Parang wala na akong magawa. Okay. Guys, trigger warning po yan, guys, Okay. ha? Okay. Well, ikaw, ano tingin mo doon? Ikaw bago sabihin yung akin. Kasi, pwede mo maging tito yung papa mo, eh. Yun talaga yung ano mo, ah. Hindi naman. Hindi, pero kidding aside, tama, morally questionable. Hindi ko mahanapan ng butas, eh. Pero okay, ask ko muna, no? First, are they married? Oo. Kasi if they're not married, if they're just living together, no? Okay, ayan na, nire-rationalize niya na Kasi medyo... parang, it's ano eh, una, valid naman yung naramdaman mo, no? It's attraction. Pero kasi, hindi naman sila magkadugo. Tama? Wala silang blood relationship. Siguro, ang hirap nga naman kasi magkasama. Pero I think, for modern families out there, I don't think it's gonna be a problem anymore. Yes, for some modern families. It's just that many people will just, some people who doesn't really know Might the whole disagree, story might look at it in a bad light, way. or a different way. But maybe for some people, it's not really a problem. And siguro yung ano lang, yung the only problem is the complexity about it. At saka, ang weird nun, siguro magiging weird yun for other people kasi lumaki ba kayong sabay? Oo, pero feeling ko hindi eh. Kasi parang na-mention naman nata na 8 years old siya namatay, 8 plus 5, 13 years old, nagkaroon ng another partner yung tatay niya. So, 6 years silang magkasama na nung... Yun ang minamat niya na. 6 years silang magkasama nung stepsister niya. So, hindi na kasi formative years. Kung inis niya sexual, wrong na yun. Pero kung love, nakakita siya ng pumamahal na dito. Kung love and sex, okay, well, hindi naman natin maaalis yung sexuality sa love, right? Siguro it's valid, pero I don't know, maybe for some people it's not, but for me, if it works for you guys, you give the go signal. If it works Hindi for kaso, siguro the only problem din is ano feeling nung stepsister mo, diba? Guys, disclaimer, this is just opinions. Opinions, no? It is not the truth. It's just our opinions. Yes, sabi nga ni Ma'am Christine, may tatlong side ang story. Na-miss mo yun. Na-miss mo yung tatlong side, Ma'am Christine. Pero hindi, biro lang. Guys, this is our own opinions. You might disagree or agree, pero still, you have your own opinions. And there is a truth. Okay? At dahil dyan, i-rationalize mo na maigi. Kung gusto mo, tanungin mo si God. Pero siguro ang mahirap lang nun is yung maramdaman ng stepsister mo at maramdaman ng parents nyo. Yes, about it. Diba? How they're gonna take it once na nalaman nila.
Pero for me, if you guys are, Ayun na, open. tama. Ayan, may kinoment si Ma'am Christine. Yes. Sabi ni Ma'am Christine, I think our law allows step-siblings to date and even marry, but I think it's not morally acceptable in our culture. Sabi nga ni Kuya Caleb. Kaso wala naman talaga tayong magagawa, mahirap pigilan ng puso. Totoo. Yes. Mahirap hindi pakinggan ng sigaw ng damdamin. Pero siguro, para sa ibang tao, kasi ang tingin sa inyo, sa isang bahay kayo nakatira, at tingin sa inyo, isa kayong unit, pamilya, magkapatid. Yes. So, for many people, they will look at it as with malice. Yes. Oo. Pero, well, that's it, guys. If whatever floats your boat. Yes, whatever floats your boat. Okay, ano At to? yan, guys, I highly encourage you po na to always watch our upcoming episodes or upcoming Yes. podcasts, especially yung iba po namin mga episodes. Every Monday. Every Monday, nandyan po ang Chikahan with Mami Ray. Ayan po, tuwing 7 p.m. po yan. At And of every course, Wednesday, every Wednesday, up, top, down, low. 7 din. 7 din. At Supposedly. every Thursday naman po, it's Coffee Chat with Daven. Yes. That's, again, 7 p.m. Guys, you can also drop any confession kung kumuha ka man sa wallet ng papa mo, okay lang kahit ibulong mo dito sa amin. Hindi naman kami magagalit. Pinopost namin yung link for the Google Doc. Ano to? Sorry, Google Doc, tama? Google Forms. Google Forms. Yes. Every Monday. Every Monday. Makikita nyo yan sa aming Ignis Novus Artist Management Facebook page. Yes, at speaking of pages, Okay, guys, yan. please like our page, First Like Son and Production. follow. Like and follow, First Son Production. And of course, ayun nga na-mention ni Kuya Caleb, Ignis Novus Artist Management. And sa YouTube naman po, please subscribe sa aming First Son Creatives. And sa TikTok, First Son Production. Sa TikTok, we're still working on it pa, no? Alright. Pero yeah. Okay, pero Soon. guys, abangan Sabihin niyo po namin sa yan. inyo. And guys, maraming salamat po. I hope kung kaya niyo po makapag-send ng stars next time. Yes, of course, we'll enjoy that. Pero before that pala, sorry. Yung sa'yo naman, yung socials mo. Yes, guys, you can follow me at my social media account and my IG. You can follow me at Charles Dion or at username 143thecharles in my Facebook, Charles Dion. At ako naman po on Facebook, you can like or follow me on Caleb Alvarez, and on Instagram and TikTok, it's Caleb Alvarez 96. Yan. Okay po. At sana, yung mga kanina pong nasa biyahe, sana ligtas po kayo nakauwi sa inyong kanya-kanyang tahanan. Yes, at sana sa mga kumakain pa rin hanggang ngayon. Sana masarap ang inyong ulam. At again po, salamat sa ating skincare sponsor. Yes po, Ang maraming Sinea salamat po. Aesthetic Sinea. Clinic. And guys, kung meron pa kayong free time, guys, you can pray your novena prayers sa mga Catholics dyan, no? At maraming salamat po. Muli, ako po si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez. It's up top. Down low. Maraming Yeah. salamat, guys. Give it. Good evening. Have a great Hey, night. bye. See you again next week, 7 p.m. Wednesday. Yes.